Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano tinipon ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga alagad at mula sa mga alagad na ito, siya ay pumili at humirang ng 12 at tinawag niyang mga apostol. Kinalaunan, ang mga apostol na ito ay binigyan ni Jesus Nazareno ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng may mga karamdaman, at ang mga ito
pinagkatiwalaan ni Jesus na ipagpatuloy ang kaniyang misyon. Pero kung inyong mapapansin, mga kapatid kay Kristo, simple lamang po ang mga pinagmulan ng mga apostol. Hindi sila mga sikat. Wala silang dugo ng pagiging hari. Hindi rin sila mayayaman sa lipunan. Masasabi po nating napaka-ordinaryong mga tao ang mga apostol na pinili ni Jesus. Sila po ay mga simpleng mamamayang naghahanap buhay. Ang karamihan nga sa kanila, pangingisda ang ikinabubuhay. Bagamat simple ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus Nazareno upang maging kaniyang mga apostol. Sa pagpili ni Jesus, kinaawaan at kinahabagan sila sa kanilang mga kasalanan. Nagbalik loob sa Diyos at pinili nilang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, kung inyong babalikan ang naging buhay ng mga apostol, hindi rin ito naging madali. Dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Nazareno, naranasan nila ang magmisyon o pumunta sa iba't ibang dako ng mundo. Naranasan ng mga apostol na mapagtabuyan. Naranasan nila na sila ay kutyain. Naranasan din nila na hindi sila tanggapin ng mga taong kanilang pinuntahan. Ang ilan sa kanila namatay bilang mga martir. Ibinuwis nila ang kanilang buhay sa ngalan ng pag-ibig, pananampalataya at misyong ipagpatuloy ang mga sinimulang gawaing pangkaligtasan ni Jesus Nazareno. Kaya ano po ang maaari nating matutunan ngayon sa ating ebanghelyo? 2 punto. Una, pagsunod. Kaya po tayo nandirito sa mga oras na ito dahil tayo'y inanayahan ng ating Panginoon. Tayo ay pinili niya sapagkat mahal niya tayo. At ang pagpunta ninyo dito, ang pakikinig ng ating mga kapatid sa iba't ibang online platforms ay isang pagtugon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating debosyon, isang mabisang pagpapahayag din ng ating pagtugon sa pagmamahal ng Diyos. Lahat tayong binyagan, inanyayahan, tinawag ng Diyos, subalit hindi lahat tumugon at sumunod. Kaya mapapalad tayong tumutugon at sumusunod sa mapagmahal na paanyaya ng Diyos. At alam natin ang ibig sabihin ng mapalad. Ibig sabihin nito, pinagpala, inaaruga, at kinakalinga ng Diyos. Kaya naman, sa mga taong alagad, apostol, at mga taong naglilingkod kay Jesus Nazareno, hindi siya nagkukulang na magbuhos ng mga biyayang siksik, liglig, at umaapaw pa. At alam natin, walang tumugon
sa paanyaya ng Diyos na kanyang pinabayaan. Ikalawang punto, pagmimisyon. Naitanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung ano nga ba ang tunay na misyon ninyo sa mundong ito? Tayong lahat, hindi lang basta tinawag, hindi lang tayo basta tumugon, binigyan din tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang magmisyon, upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya't huwag mong pagdudahan ang iyong sarili. Anumang katayuan, anumang estado ng iyong buhay, pwede kang maging instrumento at daluyan ng pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Basta ang mahalaga, tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos at ipagpatuloy natin ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Ibigay natin ang ating mga sarili para sa mga gawaing ito ng Panginoon. Maglaan tayo ng oras at panahon upang makinig at matuto sa kaniyang mga utos at aral. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia, inihahandog at itinataas natin sa Diyos ang ating puso't kaisipan. Sa araw na ito, pagnilayan natin ang mga salitang ito, pagsunod at pagmimisyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.